Shalom. Na ako'y mga ngayong topic karon nga pag-aiskutan, no? Mao kining RIP. Tinuod ba nga mga magtutuo na rest in peace. Ang text katong gigamit sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, Philippians chapter 1 verse 23, Hebrews chapter 9 verse 27. Ngayon, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. O sa 2 Corinthians, mo ni say, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Ang isa, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Sa Philippians chapter 1, verse 23. Ug ang isa, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Mao kining sa Hebrews chapter 9, verse 27. Mga maayong adlaw mga igsoon. Sa matag lubong, sa matag obituary, sa matag post sa social media, murag automatic na kayo nga musulti ang tao, no, ang mga tao, rest in peace o RIP. Makapahupay paminawon, murag respectful, murag comforting. Pero karong adlaw atong pangutanon, tinuod pagyud nga tanan nga mamatay rest in peace. Unsay giingon sa Biblia? Kay mga igsoon, dili ang tradisyon ang final authority. Dili culture o kultura. Dili feelings. Dili religion. Kundi ang pulong sa Diyos mao'y kamaturan. Ug ang Biblia klaro, ang kamatayon dili parehas alang sa tanan. Naay dakong kalainan tali sa tao nga namatay diha kang Kristo ug sa tao nga namatay nga walay Kristo. Ang uban present with the Lord. Ang uban separated from God forever. Monang seryoso kayo ning mensahya. Kaya ang pinakadako nga pangutana dili RIP pa siya. No? Ang pinakadako nga pangutana mao naluwas pa siya. Ang magtotoo present with the Lord. No? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8 nagingon, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Tanawan ninyo ang klaro nga statement ni Pablo, absent from the body, present with the Lord. Walay waiting room, walay centuries nga unconscious, walay soul sleep. Sa gayon nga ang lawas sa magtotoo mamatay. Ang iyang kalag o espiritu moadto dayon sa presensya ni Kristo. Mga igsoon, ang kamatayon sa Kristohanon dili pagkawala, departure, dili katapusan, transition ngadto sa presensya sa Ginoo. Murabag OFW
nga dugay ng layo sa pamilya. Kapoy sa trabaho, sakit sa lawas, dagang luha, dagang sakripisyo, pero pag-abot sa adlaw nga makauli na, dili na siya mahadlok sa biyahe. Kani, excited siya kay naanay reunion. Mausap ang usa ka Kristohanon. Kining kalibutan na dili atong permanenteng puloy-anan. Transient tatadari. No? So, kuan lang murag nagpakasyon ba? Pero ano ni pangutana ang uban? Pastor, kanong ang Biblia nagingon nga ang mga patay natulog man? Siguro nakadungumuan na. No? Maayo kayo nga pangutana. Ang sleep sa Biblia nagpasabot sa lawas. Dili na siya sa kalag. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 nagaigon, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. No? Notice carefully, no? Bring with him. Pasabot ang ilang kalag na nang daan uban kang Kristo. Ang sleep diri symbolic description sa lawas nga nagpaulay sa lubganan. Makita mo nato, no? Kung matulog ang tao, murag hilom ang lawas. Murag walay lihok. Mausap ang itsura sa lawas dito sa lubnganan. Pero ang sulod nga tao, no, buhi. No? Sa Philippians chapter 1 verse 23 gaingon, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. No? Wala mingon si Pablo to depart and become unconscious. Mingon siya to depart and to be with Christ. Mga igsoon, si Pablo wala mahadlok sa kamatayon. Kay kabalo siya, asa siya padulong. Kung adunay believer nga namatay sa ospital karon, sa kalit ang monitor mo flatline, no, diretso ang beep, no, flatline, mangila kang pamilya, munong ang paginawa sa pasyente. Pero sa laing bahin, ang maong magtotoo, makakita na kang Jesus. Imagine that, no? Ang mata nga nagpiyong sa kalibutan, maupod ang mata nga mablihan sa presensya sa Ginoo. Unsa kada kong komportana, di ba? Mo na itong atong paglaom, di ba? So, apan bisan present na ang believer dito kang Kristo, napay future nga saad ang Dios. Ang mga magtutuo adunay o maabot nga resurrection. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 52 to 53 nagaingon, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be
change. No, na pagbago. For this corruptible, kini nga itong lawas ka corruptible, must put on incorruption. And this mortal must put on immortality. Mga igsoon, ang lubganan, temporaryo lang. Dili final destination. Sa believer, ang sementeryo. Ang graveyard, dili goodbye forever. Temporary resting place lang ni sa atong lawas. Kay moabutang adlaw, mutingog ang trompeta, mabuhay ang mga nangamatay diha kang Kristo. O kang lawas, mahimong glorified. Wow! No? Glorified. Wala na'y cancer, wala na'y diabetes, wala na'y kidney failure, wala na'y stroke, wala'y wheelchair, wala'y sakit, wala'y katigwangon, wala'y kamatayon. Hallelujah! No? Pagkasadyaan ng adlaw. No? So, kiningat atong lawas, karon murag karaan nga sakyanan. Permi kuba, permi kasakit, permi na ay problema. Pero sa resurrection, hatagan ta sa Diyos o glorified body, no? Perfect, incorruptible, immortal nga lawas, no? Pero samtang comforting kayo ang kahimtang sa believer, kahimtang sa magtotoo. Ang Biblia adunay seryoso nga warning halang sa mga walay Kristo. No? Ang mga nawala o naisalag, walay tinuod nga kalinaw. No? Naisalag kay lahi man ang ituan. No? Yung pa sa Isaiah chapter 57 verse 21, there is no peace, said my God, to the wicked. Klaro kayo, no peace, walay kalinaw. Bisan, unsa pa, kagwapo ang kasket. Bisan, unsa pa, kadagan ang flowers o bulak. Bisan, unsa pa, ka-emotional ang tribute. Kung ang tao namatay nga walay Kristo, wala siya'y kalinaw. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9 nagaingon, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. No? Notice ni siya, no? Everlasting. No? Dili temporary. Dili annihilation. Dili mawala lang. Kundi eternal separation from God. Sa Hebrews chapter 9 verse 27. No, ingon pa, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Mga igsoon, walay reincarnation. Walay second chance after death. Walay purgatory nga second opportunity. Yun padre, once to die, after this, the judgment. So, kung ang usa ka tao
no? Tanawar ko ni simple ilustrasyon. Kung sakay kag barko ba, nga sayo pog direksyon, bisan unsa pa nato kasinsero, sayo gihapon ang atong destinasyon. Mausap sa kaluwasan. Dili enough ang pagka-religious. Dili enough ang pagka-buotan. Dili enough ang pagka-manghinatagon. Dili enough ang pagsimba. Dili enough ang pagdasig sa uban. Excuse me. Kay kung walay Kristo, unaman kuno pero naipakapin, walay kaluwasan. Mao na kang pinaka-importante nga isyu sa kinabuhi. Dili, no? Dili ang career, dili ang popularidad, dili ang kwarta, kundi naabako kang Kristo. Ang tinuod nga kalinaw, makita lang diha kang Kristo. Iyon pa sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Notice, peace with God comes before death. Dili after mamatay. Ang tao nga naluwas, nanay peace karon pa lang. Ngano? Kay napasaylo na ang atong sala, ang imong sala, no? Nabayran na ni Kristo sa cross. Na-reconcile na kita sa Diyos. Bisan ikaw, no? Iyon pa sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, no? Christ died for our sins, and that He was buried, and that He rose again the third day. Mao niyang gospel, no? Maing balita, si Jesus namatay para sa atong sala. Kilubong na banaw sa ikatulong adlaw. Ang kaluwasan dili pinagi sa maayong buhat o works. Dili pinagi sa religion. Dili pinagi sa baptism alone. Dili pinagi sa church membership. Kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Kristo lamang. Usbon ako kang Kristo lamang. Mga igala, usa ka adlaw ang imong ngalan mahimong obituary. Usa ka adlaw ang imong pamilya magtindog sa imong lungon. Usa ka adlaw na imo post og RIP. Pero ang pangutana dili unsay caption sa imong funeral post. Ang pangutana mao, asa ka moadto kung mamatay ka karong gabiuna. Kay mahimo kang dato pero lost na isala gyapon. Nahimo kang religious pero lost. Maayo og reputation pero lost, no, na isala gyapon. Ang impyerno puno sa mga tao nga nagtuo nga okay ra sila. Pero si Jesus pingon sa John 14:6, no, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walay laing dalan, no? Mga igsuon,
ang kamatayon dili katapusan. After death comes eternity. No? O adunay duha lamang ka destinasyon. Uban kang Kristo o separated from Christ forever. Pagka, no? Simpleng ilustrasyon. Kung adunay building nga nasunog, unya na kay higala sa sulod, dili ka buingon, okay ra na. Respetuhan lang iyang choice. Iya man ang gusto. Di ba dili? Daganon yun nimo siya. Singgitan nimo. Pasidanan nimo. Ngano? Kay love nimo siya. Mao sabang gospel. Ang gospel, dili ni siya hate message. Love warning ni. Ang Diyos wala malipay nga adunay malaglag. Mao gani nga gipadala niya si Jesus. Ang cross dili dekorasyon. Lugar ka na din gibubo ang dugo sa anak sa Diyos alang sa atong mga sala. O karong adlaw, si Kristo nagtawag yapon, balik-balik iba. Come unto me. Ayaw lata nga malate pa ang tanan. Kay once ka moabot ang kamatayon, fix na ang eternity. Di na pwede lain mo'y muamponin mo para malangit ka. No? Wala na. Fix ang eternity. Kung kabalo ka sa imong kasing-kasing, kung wala pa ka makadawat kang Kristo, paginulsol. No? Tuoy ang gospel. No? Maing balita. Salig kang Isus. No? Salig kang Isus lamang alang sa kaluwasan. Kaya ang tinuod nga rest in peace ana lamang sa mga tao nga adunay peace with God. Pinagi kang Hesus Kristo. Amen ba? Magamputa. Ginoo, salamat ni nga pulong unta na mga naminaw karon nga nasabtan nga dili lang rest in peace after kundi karon pa lang kung mudawat sila kang Kristo sa imuha. Lord, ako malipayon nga akong amahan. Midawat yun, no? Bisan pag napatoy siya'y sakit ka, pagkakalimtan nun, no? Na'y demensya. Balik-balik yun ako siya, kipadawat kanimo. Muna ako, nagsalik, nga nagit siya'y kalinaw. O nga magkita kami sa adlaw, kanang kitawag na tong rapture, no? Nga kuhaon nimo, hatagan nimo incorruptible body ang mga nangamatay na o mga katong mga sakgaon. Salamat, Lord, ani nga pagtulunan. Unta katong mga nakadungog makahatag sa ilang pagsurrender diha kanimo. Kailon kanilang Ginoo og manluluwas, Lord and Savior. Salamat sa imong dakong gugma kanamo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa pagpaminaw, igsoon.